Good morning po muli sa ating lahat. Welcome po sa Silanganan Community Christian Church. Pwede po bang hilingin ko yung mga nasa likod? Lipat kayo dito sa bandang para hindi bungi no, yung ating mga upuan. Ayan. Praise God. Nais ko po munang i-welcome no, yung ating pong mga kapatid na first time po na umattend dito. Nais ko pong tawagin si Sister Ann. Sister Ann, nasaan ka Sister Ann? Pwede ka bang tumayo? Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon. At si Sister Amalia. Sister Amalia, ayan, praise God. Welcome kayo sa Silanganan Community Christian Church. At ngayon pong umaga, i-ready na po natin yung ating mga sarili at tayo po ay dadako sa salita ng Diyos. Ayan po, wala po munang magse-cellphone. Ilaan po natin yung oras na ito. Sayang naman po yung pag-upo ninyo dyan na hindi kayo makikinig ng salita ng Diyos. Amen? Praise God. At alam niyo po ba, yung pakikinig ng salita ng Diyos, ito rin po ay tanda ng pagrespeto natin sa ating Diyos. Amen? So wala mo nang magse-cellphone, wala mo nang magkukwentuhan. Dito muna kayo lahat tumingin sa ating speaker. Amen? Kasi alam niyo po ba, napakalayo pa po ng pinanggalingan nating speaker. Tapos hindi kayo makikinig. Amen? So ngayong umaga, tayo po ay handa na ba? Handa na ba ang mga anak ng Diyos na makinig? Amen. So tawagin ko po ang ating speaker ngayong umaga, walang iba, kundi si Attorney June Eriveri. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you. Thank you. Dahil hindi ko makakasama ngayon yung aking kaibigan. Nandun pala siya ngayon. But I'm sure he's listening. Kagabi pa namin siya pinagpipray ni Jazz. And we didn't expect na hindi pala siya makakalakad. Pero I know in spirit, bro, you are always in our prayer. Ang ganda ng mga awitin, and thank you for the praise and worship. You have lifted up my spirit in the Lord. Two things yung gusto kong share the songs. One is, the love of the Lord is beautiful. Ano ba yan? Ang pag-ibig ng Diyos ay napakaganda raw. Hindi ko alam kung paano natin ito susukatin. Ano? Pero tumingin ka lang sa katabi mo, ganyan kagandang pag-ibig ng Diyos. Ayun, no? Ayan. Tinan mo si Rolly, nakatingin ka agad kay Eve. Ganyan. Nagulat yung iba. That's how beautiful God's love is. At alam niyo po ba na grabe kung paano magmahal ang Diyos. Kailanman ang Diyos hindi humintong umibig. Sabi nga doon sa John chapter 17 verse 24, kailan daw nagsimulang umibig ang Diyos? Okay? The love of God is from eternity to eternity. Kaya sabi ni Jesus dito, sabi niya, ako'y minahal bago pa man nilikha ang mundo. Jesus said, you love me even before the foundation of the world. Tingnan po natin how beautiful God's love is. Bago pa lamang niya nilikha ang mundo. And all the things in the world, minahal ka na ng Diyos. Ganda, no? Minahal na tayo ng Diyos even before the creation of the world.
If we don't realize that, we will always look at the dark side of life. Pag hindi po natin nalaman ang karakter ng Diyos at ang kanyang pag-ibig, palagi po tayong malungkot, palagi po tayong talunan, palagi po tayong walang pag-asa. Where can you find a love or where can you find a God who has loved you even before you were born? Walang ganong pag-ibig, kundi ang pag-ibig lamang ng Diyos. That's how awesome, beautiful God's love is. At kahit sa mga panahong ikaw ay hindi umiibig sa Diyos, o sa mga panahong ikaw ay nagrereklamo sa Diyos, o mga panahong ikaw ay nalulugmok sa mga bisyo, mahal ka pa rin ng Diyos. And His love never changes. And His love will never fail you. As a matter of fact, yung pag-ibig ng Diyos, may dalawang pakpak yan. The love of God has two wings, the left and the right, the grace and the mercy of God. At ang pag-ibig na yan, kahit na ikaw ay medyo problematic, parang feeling mo ay hindi mo na kaya ang hamon ng buhay, sabi ng Diyos sa kanyang pag-ibig, my grace or my mercy is new every morning. Ang aking awa, my loving mercy is new, is fresh. Kada umaga. Ibig sabihin, paggising mo sa umaga, if you want God's loving mercy, you can take it from there. Regardless of what your condition is. Kahit ano pang condition mo. Kanina, while we were traveling from Parañaque to this place, nagte-testify yung isang pastor, 200 meters para makarating sa bahay nila, binunggo siya ng isang nagmumotor din. Bali-bali yung kanyang paa, buto. And he could not attend to his D groups, to his Bible studies, because kailangan pang idugtong yung mga buto niya. Pero alam sabi niya, praise God. Mahal pa rin ako ng Panginoon. I know God's love for me never changes. Pero yung iba naman, konting bagay lang, hindi lang napakain, napakape. Hindi man lang nag-greet, for example, ayaw na. Ano ba yan? Ano ba yan? Napasobrahan lang yung service, Sunday service ng 30 minutes. Haba-haba. May date pa ako. Ano ba yun? Mga kapatid, ang ganda ng sinabi dyan, no? The love of God pre-existed everything and anyone in this world. At yung isa pang punto sa kanta ninyo, the Lord is more than enough. The Lord is more than sufficient. Hindi lamang siya enough, He is more than enough. He is more than sufficient. Ang lahat ng naiisip mo, ang lahat ng alam mong gusto mong hingin, kaya niyang ibigay, higit pa riyan. Ganon katindi ang sufficiency ng Panginoon. And if you have Jesus in your life, then you have everything. Wala nang dapat kulang pa. Wala nang dapat kung ano-ano pang ginagawa para madagdagan. Kung maalala nyo, sa Old Testament, na kung saan yung mga Israelitas ay
naghahanap pa ng mga additional gods para idagdag nila sa Diyos. Kasi para bagang kulang ang Diyos. Parang, di ba? While they were in the wilderness, ang sabi ng mga tao kay Moses, dinala niyo pa kami rito. Mabuti pa doon sa Ehipto. Dito dinala niyo kami dito sa disyerto. Wala kaming mainom na tubig. Wala kaming makain na tinapay. Wala kaming masilungan. At wala kaming ilaw sa gabi. Wala pang Meralco siguro noon. Inakusuhan si Moses kay Aaron, hindi, kaya mo kami dinala rito, ayaw mo kaming mamatay doon, gusto mong mamatay kami rito. Anong ginawa nila? Hindi totoo ang Diyos mo. Kaya gumawa sila ng mga maraming Diyos. Baka sakaling mabigyan sila ng pagkain na eat all you can. Ha? Mabigyan sila ng mga ilaw through the cellphone. Ano? At pwedeng mabigyan sila ng maraming inumin. Kaya naman itong si Moses at saka si Aaron, pagka ganong nagre-reklamo ang mga tao, they invoke the sufficiency of God. Ano ginagawa nila? Papasok sila sa tent, mananalangin sila sa Diyos. At ang sabi ng Diyos kay Moses at kay Aaron, sige, kunin mo yung tungkod mo, i-gather mo yung mga taong yan, matitigas ang ulo, at kausapin mo yung bato, lalabas ang tubig. Anong ginawa ni Moses? Kinuha niya yung tungkod, inipon niya yung congregation at sabi niya, kayo mga rebelding tao, reklamo kayo ng reklamo. Tapos, anong ginawa niya sa tungkod niya? 2 beses niyang hinataw yung bato. Lumabas naman ang tubig para may inumin sila. Ang tanong, si Moses ba sumunod? Hindi. Kaya sabi niya, Moses, pasensya ka na. Hindi ka makakapasok sa promised land. Pwede siguro sa payatas, makakarating ka doon. Pero sa promised land, makikita mo lang, pero hindi ka makakapasok. Sometimes, we feel that ourselves, at tayo mismo, kaya natin to. Hindi na namin kailangan ng Diyos. We need, kung minsan naman, di natin kaya to, we look for other gods. Diba? Naghahanap tayo ng mga raming Diyos. Ang ganda ng awitin, God, the Lord is more than enough. The Lord is more than sufficient. Ang tanong na lang ay, ito, 2 punto yun before I go to my message. If God's love is from eternity to eternity, if God's love is forever, if God is sufficient for you, ang tanong ngayon na sasagutin natin is, kung mahal kayo ng Diyos, mahal nyo rin ba siya? Kung sufisyente ang Diyos, sufficient ka rin ba sa Kanya? Ito po yung 2 tanong na atin pong sasagutin that came out from the praise and worship. Ang pag-ibig ng Diyos ay napakaganda. Nandyan lang yan, di nawawala. Pero katulad ni Adan at saka si Eva, marami pa ring mga tao ang nagtatago sa pag-ibig ng Diyos. Marami pa ring mga tao ang tumatakbo palayo sa pag-ibig ng Diyos. Bakit kaya? Dahil marami pa rin silang Diyos sa sarili nila. Ang sarili nila kuminsan ay siyang Diyos nila. Bakit ayaw mong umattend ng church? Bakit ayaw mong mag-disciple? Bakit ayaw mong mag-lead? Bakit ayaw mong magbigay ng tithes and offering? Bakit ayaw mong maging evangelist? Bakit ayaw mong maging
teacher. Bakit? Bakit? If you believe that God's love is forever, if you believe that God loves you, if you believe that God is more than enough, sapat na, sufisyente siya, bakit? Bakit? Yan po ay marami tayong mga hakbanging palayo o nagtatago tayo sa pag Anong mapapala mo if you hide from the love of God? Tell me. Ano ang mapapala mo kung patuloy kang nagtatago sa pag-ibig ng Diyos? Instead na ipakita mo, ihayag mo sa pamamagitan ng buhay mo ang pag-ibig ng Diyos, you are hiding from the love of God. That is not what you are being called for the Lord. O kaya, you are too busy in the world and your busyness is considered as para bang ito ka, ito yung palayo ka sa Panginoon. Binigyan ka ng trabaho, humingi ka, binigyan ka niya. Humingi ka ng pamilya, binigay niya. Humingi ka ng anak, binigyan ka niya. Humingi ka ng boyfriend, binigyan ka niya. Pero ang binigay niya ang mga bagay na ito, nasaan ka? Naging Diyos mo ang trabaho mo, naging Diyos mo ang pamilya mo, naging Diyos mo ang anak mo, naging Diyos mo ang sarili mo. These are acts of hiding or running away from the love of God. Dapat po hindi. Dapat po hindi. And this is a challenge to you who are faithful in the Lord. Challenge po ito sa inyo. Sa atin lahat. Alam nyo, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nyo lang alam, maganda nga siya. Well, God's love is beautiful, but don't you know it is also injurious or harmful, damaging? Ha? Parang kabaliktaran yata, na? Ang pag-ibig ng Diyos ay nakakasakit. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakakasugat. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakakaistorbo sa iyo at sa akin. Pero ang pag-ibig ng Diyos, bagamat ito ay expensive, injurious, harming, it is a cure to other people. Paano nangyari yan? Si Jesus ba nasaktan? Si Jesus ba was injured? Si Jesus ba'y nasugatan? Si Jesus ba ay sinaktan? Si Jesus ba'y namatay? Hindi madali umibig na mamatay ka. But kailangan mong masaktan, umibig para sa iba. Kaya nga't hanggang natin nare-realize the true meaning of God's love. God's beautiful, forever, and sufficient love. Hindi tayo mag-grow. We will be in continuous hiding and running from the love of God. Imbes na running to or getting near. Dapat maraming mga kadahilanan. So, ang tanong is, how will I show my expensive love for others? How will I show? Paano ko ipapakita ang masakit, magastos na pag-ibig para sa kaginhawaan ng iba? Tingnan po natin yung parable of the Good Samaritan dito sa Luke chapter 10, verse 25. Ito po isang parabola. Marami ang mga mensahe ni Jesus sa pamamagitan ng mga parables. At ito ay napapalooban ng katotohanan at malaraming aral. Okay, verse 25. May isang okasyon, there was one occasion, an expert in the law, isa po siyang abogado.
Hindi po ako ito. Hindi po ako ito. May isang eksperto sa batas. In other words, there is a lawyer who stood before the Lord Jesus Christ. So, merong isang abogado, tumayo, sabi niya, Jesus, my teacher. Buti na lang, tinawag niyang teacher. Talaga, kahit abogado ka pala, teacher mo pa rin si Jesus Cristo. Ang tanong niya sa verse 25 ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin ko upang mamana ko ang buhay na walang hanggan? Wow. Abogado, hindi niya alam kung paano ang law of succession, law of inheritance. I'm sure alam niya ito. Nagmamaang-maangan lang to. Ganyan, maraming bata ang ganyan, ano? Kilala mo ang Diyos? Hindi. Kilala mo ang Diyos? Oo. Kung kilala mo ang Diyos, sumunod ka. Ito sabi rito. Sabi niya sa next verse. Sinabi niya sa kanya, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo? Kaya magaling sumagot ang Panginoong Jesucristo. Abogado ka. You must have studied the law. You must have studied the Bible. So, ano bang nasusulat? So, pinato niya yung tanong. Kayo po ba? Kumusta po ang pagbabasa nyo ng Biblia? I-imagine nyo si Jesus mismo. He will refer you to His Word. What do you know about the Word? What is written in the book? Anong sabi niya? At sumagot siya. Ang abogado ay ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Alam mo pala eh. Diba? Alam mo pala kung paano manahin ang buhay na walang hanggan. Before I go to the next verse, tanong ko sa inyo, bakit kayo nilikha ng Diyos? Why did God love you? Why did God create you? Sabi natin kanina, even before the foundation of the world, the Lord already loved you. And as a manifestation of His love, He created you. But the question is, why did God create you? Bakit ka nilikha ng Diyos? If a believer could not answer this question, nagbibilir-bilibiran ka lang. The answer is this verse. Verse 26. Sabi niya, ibigin mo ang Diyos. The reason why God loved you, the reason why God created you, is for you and me to love Him. So anything you do in praise and worship, in preaching, in your marriage, in your relationship, sa inyong mga barkada, kung ano man ang ginagawa ninyo, dapat ginagawa nyo ito dahil mahal nyo ang Diyos. Period. Di, punta ako doon kasi nandun yung crush ko. Wow. Di, punta ako ngayon doon kasi andun si attorney at si Ma'am Jazz. May kainan yan, sigurado yan. Yun ba ang dahilan? If, our highest purpose must be to love God. Our highest motive must be to love God. Our highest destination must be to love God. Our best place is to love God. Our best work is to love God. Our best calling is to love God. Dapat ang universal, all-encompassing sa lahat ng ating gagawin must be to love God. Shorter than that, or less than to love God, you are not doing anything good to the Lord. Kanina pagpasok ko pa lang sa praise and worship, ramdam mo na nag-work
you can feel the love of the Lord at work. Dapat ganun po tayo. If we have other motivation other than the love for God, you better stop coming to this church. You are just insulting God and you are only wasting your time if you are not moved by the love of God. Seryoso tayo because we don't love God with all our hearts, with all our souls, with all our spirits, with all our strength, and with all our lives. Yun lalo na yung mga mga lulubog lilitaw sa ministry. Mamaya active, mamaya inactive na. Mamaya naka-block, mamaya hindi naka-block. Diba? Mamaya kitang-kita mo nandiyan, mamaya, ano ba yun? While the love of the Lord never ceases, while the love of the Lord never changes, the love of the Lord is still there every now and then. I tell you, the love of the Lord carries with it justice. Kasama dyan ang katarungan. You are not free indeed to do everything you want. Everything you do against the love of God, there is a corresponding punishment. Ang sarap nung mabuhay to love the Lord. Dapat siya yung ating pinakamataas na purpose sa buhay natin. So sabi nung abogado, love the Lord. Love the Lord. At sabi niya, how do you love the Lord? Love the Lord by loving your kapwa gaya ng iyong sarili. This is the kind of love. Love is expensive because if you love God, you don't love first yourself. See? You have to love others. Walang diretsong sinasabi sa Biblia na mahalin mo yung sarili and then mahalin mo yung kapwa mo. Sabi niya, mahalin mo muna ang kapwa mo. The parameter is, the standard is katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. But never to love yourself first. Sabi rito, ang utos ng Diyos, because God first loved us, then we must first love Him. And we must love Him throughout our lifetime. We must love Him forever. Kaya napakalaga po itong mahalin mo ang iyong kapwa. Diba? Kaya nga expensive. Dahil, pag mahal ko palang Diyos, mamahalin ko ang aking kapwa. Yes. Because that's the only way to show your love for God. Yan lamang ang tanging paraan ng sinabi ng Biblia kung paano mo ipapahayag ang pag-ibig mo sa Diyos. Imagine mo, you cannot contain, you cannot keep God's love in yourself alone and you don't flow it out. Hindi mo siya ipapalabas. Makasarili ka. Hindi mo sinusunod yung number 1 commandment, that is to love God. If you love God, sabi niya, sabi niya, ang iyong kapwa na kagaya ng iyong sarili. Love God and love your neighbor as yourself. You want to inherit the kingdom of God? Love God, love your neighbor. Next verse. Anong sabi ng Panginoon kay lawyer? Siguro bartap na to. So sabi niya, tumpak ang sagot mo. Correct. Correct. Gawin mo ang matindi. Ito, sabi niya, tama ka. Pero may utos. Ang sabi, gawin mo ito at mabubuhay ka. Love God and love your neighbor. Do this and you will have true life.
Oo nga, may Kristo ka nga. Pero kung hindi naman nakikita si Kristo sa buhay mo, parang wala din. Baka peke. Baka peke ka. Di ba? That's the meaning. The love of God ay manahan sa buhay mo. Nasa buhay mo. Anong gagawin mo sa pag-ibig ng Diyos? Dapat yan, ipahayag mo through you sa kapwa. Ano ang paraan para mahalin ng Diyos? Mahalin mo ang iyong kapwa. Pero dahil abogado to, maraming tanong. Next verse, ha? Subalit sa pagnanais niya na ipagmatuwid ang kanyang sarili ay sinabi kay Jesus, sino ang aking kapwa? Ala, sino ang aking kapwa? Yan ang tanong ng abogado. Talagang ang abogado, maraming sinasabi. Kaya maraming kita ang abogado, no? Ha? Kasi ang salita ng abogado, lalo sa korte, judge, may bayad eh. Kaya kung may problema kayong legal, habang nandito pa ako, dito na kayo magtanong, libre. Yan, libre. Meron ba kayong problema dyan? Pag pera, wala. Kaya ko bigyan ng sagot, pero yung pera, wala. Wala tayo. Di na uso pera ngayon, Gcash na lang. Gcash na lang. At sino ang aking kapwa? In other words, the lawyer is asking Jesus, whom I am going to love, or the technical term is, kanino ko ipapahayag yung pag-ibig ko sa iyo? Kanino ko? It's not your own love. Kasi minsan, alam mo, mahal na mahal kita at ang aking pag-ibig ay langit at lupa. Sabihin mo lang sa akin, ako'y kukunin at idadalin sa iyong pag-ibig mo yan. Ang pinag-usapan natin dito, pag-ibig ng Diyos. Don't be deceived. Lalo na kayo mga kababayan nililigawan. Grabe yung kanyang pag-ibig. Yung kanyang pag-ibig. Ingat kayo dyan. Dapat ang pag-ibig ng Diyos ang sinishare niya sa iyo. Kaya ba yan? The love of God dwells, nananahan, in you, and it should flow palabas through you. Whose love is gonna flow? The love of the Lord. Hindi yung sarili. Because there is human love. At yung human love na yan, makasarili at naninira yan ang buhay. Alam mo, ang ganda-ganda mo. Alam mo, ang payat-payat mo. Tinan mo yan, kahit medyo mataba, sabi, ang payat-payat mo. Yung asawa ko naman talagang maganda. Hindi ah. Ganda ng misis ko eh. Gwapo ba ako? Gwapo. Sumagot ka. Maraming mga tao. Ayos at sila hindi. Yan ang makatotohanan. Di ba? Minsan, ang human love na may meke yan para lamang makuha niya ang kanyang gusto. Gagawin niyang lahat to get what that human love wants. But God's love is different. God's love, there is only one way to share that God's love, and that is to love other people. To share God's love to other people. Kaso, ang tanong, sino ang aking kapwa? Sino ang mga taong dapat ipahayag ang pag-ibig ng Diyos? Next verse. Sumagot si Jesus. Eto na. Magandang kwento to. Mayroon daw isang tao bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho. So, kwento to parabola to. There's one person traveling from Jerusalem to Jericho. Okay? Medyo malayo-layo yan. Jerusalem sa Jericho.
Napunta naman na ako sa Jerusalem at saka sa Jericho. Malayo-layo yan. Kilometro yan. At siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Habang siya'y naglalakad, siya ay binihag ng mga magnanakaw. At anong ginawa sa kanya? Hinubaran siya ng mga ito. At binugbog. At pagkatapos, sabi niya dyan, iniwanan siyang agaw patay, ay agaw buhay. Okay? So, he was attacked, he was beaten, he was stripped off, and he was abandoned with half dead. Kita niyo yung sitwasyon? Now, tayo mga Kristiyano, may mga pagkakataon na tayo ay bugbog sarado sa buhay. O kaya ay iniwanan ng kapwa Kristiyano. O dili kaya ay pinagnakawan. At tayo ay iniwan sa kalagitnaan ng ating paglalakbay sa Panginoon. Sino ang dapat tumulong dito? Sino ang dapat magmahal nito? Tingnan natin. Tingnan natin sa next verse. At nagkataong bumaba sa isadaang iyon ang isang pari. Pari is a worker of the gospel. Sila yung mga worker ng salita ng Diyos. Sila yung nagpapahayag ng salita ng Diyos. So, a priest came down, but when he saw that man, binugbog, pinagnakawan, iniwan, umiwas siya at dumaan siya sa ibang daan. A servant of God took the other way. Ano bang sabi niya dyan? Next verse. Gayon din ang isang Levita, yung mga Levites, ganon din yan. Malapit yan sa Panginoon dahil sila ang mga trabahador ng Panginoon sa iglesia. They are also workers of the Lord. Gayon din ang isang Levita nang dumating siya sa lugar na iyon at kanyang nakita ang taong binugbog. Ano ginawa niya? Siya ay dumaan din sa kabilang panig. Workers of God, nakita nila ang isang weak, abused person, iniwanan. Pero meron mong isang tao, isang Samaritano. Subalit ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kanyang kinaroroonan. So ito na yung pangatlong tao na nakakita. At anong ginawa niya? At nang kanyang makita ang taong yaon, siya ay nahabag. Siya ay naawa. Pero naawa ba siya? Lumapit ba siya o dumaan din siya sa kabilang panig? Tingnan natin. Verse 34. Kaya nung nakita niya at nahabag siya, hindi siya dumaan sa dinaanan ng pari at Levita at sabi niya, kanyang nilapitan siya at tinalian ang kanyang mga sugat. What did he do? Lumapit siya. Now, bago siya lumapit, ano ang nag-udyok sa kanya para lumapit? Yung habag.
yung loving mercy of the Lord. Ha? Yung loving mercy of the Lord. Nilapitan niya at kanyang tinalian ang kanyang mga sugat. At pinuhusan ng langis at alak. At isinakay sa kanyang donkey o hayop. At dinala niya sa bahay panulayan. At inalagaan. At sa verse 35, anong sabi niya diyan? Nang sumunod na araw, dumukot siya ng mga pera at ibinigay sa may-ari ng inn or hotel at sinabi niya, alagaan mo siya at sa anumang karagdagan mo, panggagastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik. Saysay natin. Moved by the love of God, nilapitan niya, bandage, oil and wine, kinarga niya sa donkey niya, dinala niya sa hospital, sa hotel, at binayaran niya yung kanyang bayad sa inn o hotel, at sabi niya doon sa gawin mo ang nararapat, babalik ako at babayaran kita, at inalagaan niya. These are the things that the Samaritan did. Huwag natin kalimutan, parable to, tanong ito nung abogado. Okay? So, anong sagot? Anong next sa 36? Etong tanong ni Jesucristo sa abogado. Ano sa palagay mo? Alin sa tatlong ito ang naging kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? Pare, Levita, Samaritano. Tama ba yun? Samaritino. Si Lloyd Sammartino naman yun. Kasi nakikita kita, Richard, eh. Sino sa tatlong ito ang nagmahal sa kapwa? Ang sagot sa last verse. At sinabi niya, ang nagpakitang habag sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Dalawa ang nasagot ng tanong natin. Sino ang kapwa mo at sino dapat ang magmahal? Sino ang totoong nagmamahal sa kapwa at sino dapat ang mamahalin? So, sinabi ko kanina, ang totoong nagmamahal sa kapwa ay yung nandun yung habag ng Diyos sa kanyang buhay. At yung habag ng Diyos, yun yung nag-push. Yun yung nagtulak para gawin niya ang isang bagay. Remember, it is the love of God that push the Good Samaritan para tulungan yung binugbog o pinagnakawan. Pero tutulungan ko ito para maging kasama ko ito sa pagkikidnap. Iba yun. Iba yun. Tutulungan ko ito para mayroon akong caretaker sa farm ko ng marijuana. Take note. The highest motive must be to love God. At sino ang dapat tulungan bilang kapwa? Yung mahina, yung naghihingalo, yung hirap, yun yung mga problematic na tao. Pero, ang matinding hamon, tumayo ka at gayon din ang gawin mo. Sabi niya sa abogado, this is what the Lord is telling you today. If you have God's love, love other people. Love your neighbor. At yun ang dapat gawin mo. Alam mo, ang hirap i-reconcile. Diba? Kami, for example, si Jazz nag-work sa Oracle for several years. IT.
Ako, practicing lawyer up to this time, maraming ginagawa. Pero paano mo? Mahirap pang integrate na gawin mo ang mga bagay-bagay as a way of your love for God. Hindi mahirap eh. It's a matter of allowing. It is allow. Allow the love of God to be at work, to flow through you. Kung ikaw ay totoong nanampalataya kay Kristo, you are no longer of your own. Hindi na ikaw yan. Hindi na ikaw ang nabubuhay. Matagal ka ng patay. Ang nabubuhay na dyan ay si Yesu Kristo. And therefore, all you've got to do is to daily surrender, daily submit yourself to the Lord, and let the Lord work in your life. Yan ang totoong Kristiyanong naligtas. Kaya sabi niya rito, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Mahalin mo ang iyong kapwa na may mga problema. Ha? Lalo na yung mga kapwa mananampalataya. Why injurious? Why is God's love injurious, expensive? Tingnan nyo naman. Kung talagang totoong nagmamahal kayo, checklist tayo. 4. Katulad ng Good Samaritan, pinakabagamit nyo ba ang resources nyo? Ano bang pinagamit niya doon? Yung bandage? Yung kanyang donkey? Yung kanyang pera? You know, if you're not willing to share what you have to other people, malayo ka pa sa pag-ibig ng Diyos. That's why it's expensive, injurious, because sa'yo na lang, ibibigay mo pa sa iba. Di ba? Bibili ka na lang ng burger para kainin mo na Angel's Burger dahil buy one, take one yata to. Pero dahil nakita mo, kailangan niyang kumain, binigay mo pa. Diba? Meron ko isang kilalang pastor, para lang makaten sa seminar, yung kanyang leader. Imbes na mamasahe siya, mag-travel siya, binigay niya lang pang registration sa ilang leader niya. Nagbisikleta siya from Antipolo to Pasay. Wow! Kasi dinidisciple niya yung leader niya. Love is expensive because it requires your resources to be shared. Katulad nung Samaritano. Second, love is expensive because it requires a portion of your time. Sinong nakakaalam kung saan papunta yung Good Samaritan? But the fact that he stopped and helped, binibigay niya yung time niya sa taong nangangailangan. Di lamang yan. Yung pag-bandage niya, there was time. Nung sinakay niya sa donkey, there was time. Nung dila niya sa hotel, there was time. Nung bumalik siya, there was time. At sabi niya, babalik pa rin siya para alagaan siya. Time. Kaya ako, itong dalawang to, pinagpipray nga namin ni Jess, yung time nila na nag-disciple, Sabado, punta. That's a sacrifice. Kung ito sana, nandun na lang sila sa Starbucks, nagkakape at nagbo-burger, in-invite kami. Hindi lang si Ganiban at saka si ini-invite. Maganda, nagre-relax sila, but because there are disciples that need to grow, they share their time to the disciples. So discipleship, God's love, God's expensive love, bagamat expensive, makakatulong naman sila. Share your time. Wala kang time, wala. Ang Diyos nga, binigay niya lahat eh. Hindi lamang time, life pa. 3, honor. Alam nyo, hindi madali
na ang isang Samaritano, natutulungan niya yung kaaway niyang Hudyo. Magkaaway kayo pero bakit mo tutulungan yan? Samantalang yung mga Hudyo at Levita na pinabayaan. Pero kaaway mo, you know na hate ka niyan, pero nakita mo na agaw buhay, tinulungan mo. Hindi dahil sa kanyang person, because the Lord's love is with him. Lalo sa body of Christ ngayon, may mga leaders, mga pastors na nagkakaproblema, chinichismis pa sa iba. Buti nga sa kanya. Ano ba yun? Hindi ganun. Kung kayo ay spiritually mature, kayo dapat ang lumapit, tumulong, at ibalik sila sa Panginoon. Hindi yung, ganun ba? May problema ka ba, pastor? May problema? Buti nga sa'yo. Ano ba yun? Kunwari, lalapit-lapit, yun pala, lalaitin din lang. Yeah. So it requires honor. Kinalimutan niya kung sino siya. Kung ano siya. But above all, if you love God and love your neighbor, you must be willing to sacrifice your life. Katulad ng Samaritano. We don't know. Alam nyo ba, yung daanan from Jerusalem to Jericho, that is a very dangerous, risky road. Halos walang gustong dumaan dyan. Kasi nga, maraming mga tulisan. But this Samaritan decided, moved by the love of God, to stop and took the risk. Risking his life. Kahit nabalikan pa ako ng mga tulisang yan, I am moved by the love of God to help this dying person. Kaya nga tayo, maraming mga dying believers ngayon. Kaya patuloy natin gampanan ang ating trabaho sa Matthew 28:19. Marami. There are three kinds of believers. The newborn babies. Yung mga bagong mananampalataya. Okay? Pangalawa, yung mga disciple. Yung talagang sumusunod kay Kristo. Pangatlo, yung mga disciples. Okay? Tanong ko, dapat mag-exam kayo dito sa church na to. Sino ang new babies in faith? Sino yung mga new believers? Dapat meron tayong statistics nito. Dahil kung hindi nyo alam ang new babies in faith, hindi nyo alam ang inyong kapwa. Kasi itong mga new babies na to, hindi yan. Baby nga Iwanan mo yan dyan, ang gagawin niya lang, para yung pusa namin, si Mordecai, walang ginawa sa labas kundi, this is advisable to the church leadership. Sino ba, kahit sa inyong circle lang, sino ba dito mga newborn babies in the Lord? Kasi, hindi ko sinasabi baby fat.
Alam ko hindi ka na newborn. Pangalawa, sino yung mga adult Christians or disciples? Yung mga tagasunod. Diba? Yung tagasunod. These are disciples. Dapat alam din natin kung sino yung mga masunurin. Ha? Yung totoong sumusunod, hindi yung nagsusunod-sunuran lang. Di ba? Okay? At pangatlong klaseng Kristiyano, yung disciples. Sino to mga disciples? Ito yung mga spiritual fathers and mothers. Dapat may listahan din tayo. Yung mga spiritual fathers and mothers. Bakit? Bakit kailangan? Kasi meron tayong babies. Sino ang mag-aalaga sa mga babies? Yung spiritual fathers and mothers. But if you don't have an accounting, may accountant tayo rito. I-account mo yan, Eva. Si Justin, accounting ko. Si Eva din, accounting siya ni Bebot. Di ba? It makes sense. Dahil, lapas-pasok na, service! Lahat tayo, taga-Zimbabwe. Zimbabwe. Simba, uwi. Simba, uwi. Hindi natin kilala kung sino ang new believers, kung sino ang disciples, kung sino ang disciples. Kung minsan, ang unang umuuwi ay yung mga spiritual mothers and fathers. Attorney, tapusin mo na yung alas 12, sabi ng spiritual father, para makauwi na kami. Buti na lang may baon sila. Kahit tayo. Kaso, hindi makakakain si Pastor Bebot. This is a challenge to the leadership of this church. If you don't do this, I don't know how you will go. If you don't know the babies, if you don't know the adult believers, if you don't know the parents believers, you are only wasting your time. That's a strong message from the Lord. Then lahat tayo peke. Kunwari mahal natin ng Diyos, but we don't care who the new believers are. We don't care who are the adults or the disciples believers. And we don't care about the spiritual parents. Kami, sanga-sanga ang aming tinuturuan. May matanda, may bata. May bata isip. May ganun. Kahit matanda na, bata pa isip. But I will close with this. Babalik at babalik pa rin tayo sa discipleship principle na tinuturo ng Panginoon Yesus. Discipleship is the answer. You love God by loving others. You love others by serving them. You serve them by making disciples with them. Tandaan po ninyo. The best service. Tingnan nyo, itong pari at libita. True disciples ba itong mga ito? Naturuan ba sila sa pagsunod? Naghihingalong tao? Nangangailangan ng tulong? Sila pa ang teachers of the Word of God. Yet they are the ones who disobey or not implement the Word of God. Huwag tayong, we must be what? Ito mga sinasabi ko sa mga young generation. We must not be performers. We must be demonstrators of God's love. We must not be performers. Kasi pag performers yan, tayo ang bida. Ang galing naman ng performance mo. Wow.
I'm so blessed how you demonstrated God's love with your singing. Dapat demonstrators tayo. Hindi mo nga kailangan magsalita para makita ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Now, what's a challenge? Challenge. Sing. If you love others, then teach them to be God's disciples. I will focus this time. Dahil imbitahin nyo pa kami siguro next time. I'll focus on the newborn babies. Newborn babies in faith. Ibig sabihin, mga new believers. I will only give you 5 points. Kaya tingnan nyo mamaya. Tanungan kayo. New baby ba ako sa Lord? O lolo na ako? The Lord is coming soon. We need to prepare for the coming of the Lord Jesus Christ. You love your family. They are babies. Teach them. Alright. How to take care of the baby in the Lord? Paano natin i-disciple ang mga new converts sa pananampalataya? Una, kailangan mo silang kausapin. Ang bata, pag hindi mo yung kinausap, anong sasabihin yan? You have to train the child. You as a discipler must train the child to talk, to how to effectively communicate. Kailangan, turuan mo siyang matuto ng marunong magsalita. Tingnan natin ang actual example. New baby. Totoong new baby to, physical na new baby. Ilagay mo dyan. Ilagay mo dyan. Oh. Hindi mo pinapansin. O, iniwanan mo, tapos ng simbay. Simbawi tayo eh. Iniwanan natin yung baby dito. Ano mangyari sa kanya? Walang kumakausap. Kung ano yung maririnig nito, o kung ano, ang basic common sound lang ng baby ay, wow! Iyak. Cry. Disciplers or spiritual fathers and mothers, you must have time to teach this child to talk to the Lord. Sabihin natin, ang new baby naman na to spiritually ay 20 years old, tumanggap ngayon sa Panginoon. The first thing that you should do with this new baby, 20 years old, is teach him to talk to the Lord. The relationship that this baby believer has with the Lord must start with talking or communication with the Lord. Kailangan hindi ikaw mismo. Dapat siya ay turuan mo na makipag-usap sa Panginoon. You have to guide and train him to be talking to the Lord. And how do you talk to the Lord? That is by prayer. Kailangan turuan mo siyang manalangin para kahit wala ka na, sa piling niya, dahil malaki na siya, na-develop sa kanya yung habit of prayer. What is there in prayer? Alam natin yan. That there is miracle in prayer, that there is power in prayer, that there is provision in prayer. Oh, Kristiyano na yan. Oh, alam mo, Torny, 100 new believers. Ang na-save kanina. Grabe. What a work for the Lord. The next Sunday, where are those 100 new believers? Wala na kasi iniwanan mo, namatay na rin sila. Di ba? Hindi mo lang kinausap, uy, from here, dito tayo, mag-pray tayo. Prayer. Second, fellowship.
Fellowship. So you have to teach these new babies to pray, to communicate with God. Second, you have to have fellowship with them. Kailangan, kayo mismo din, there is no discipleship, there is no discipling. And discipling means pagpupulong ninyong 2 o 3 o 4. And that requires what? Resources, time, honor, and life. Katulad ng Good Samaritan. Ayoko. Kasi, nakakapagod. Nakakapagod, 30 minutes lang. Kung maglaro ka sa cellphone mo, 2 oras. Kung makipag-chismisan ka, 3 oras. Ito, discipleship, 30 minutes lang, pwede na yan pabayaan mo na yung baby na mamatay. A baby needs the presence of the spiritual parent. Kailangan niya. Marami kaming nakikita nga ni Jess, yung mga bagong panganak na pusa. You know how much the mother cats care for their newly born babies? Kitten? Grabe, Kinakagat dito. Hindi isa-isa nilalagay sa para kasi babagyo na. Buti pa yung mga pusang ina. Marunong mag-alaga. Tayo, created to love God, created to love our neighbor, created to serve our neighbor, created to make disciples, find time to have fellowship with the new converts. Find time because discipleship requires time. Do not hide, do not run away from the love of God. Dapat may time tayo. Next point, you've got to feed the baby. Kanina, communication, presence, fellowship. Ngayon naman ay pagkain. Marunong nga mag-pray. Nagpe-fellowship kayo. Gutom na yung baby. Problema, hindi marunong manalangin, wala pa yung ama o na ina, wala pang pagkain. Ano pong mangyayari sa mga Kristiyanong dinala natin sa Panginoon? May habag ba kayo? Dapat meron tayo katulad ng Good Samaritan. Yes, evangelism is good. But be sure, after the evangelism, after the conversion, parents must be there. Dapat nandoon yung mga magulang. Kasi yung mga magulang, meron naman silang workers, yung mga disciples. Di ba? Yung mga sumusunod sa kanila, utusan nila. Kung sila ay new converts, we are accountable to God to whatever happens to them. Kaya sabi ni Pastor Eva kanina, lumapit kayo para hindi bungi. Tama naman yun. Kasi pag may bakanting upuan dyan, baka iba ang umupo. Baka mag-invite yung ibang espiritu at ibang umupo dyan. Dapat nga itong Sunday na to, it's a congregational fellowship between parents, disciples, and new converts. Natutuwa kami yung mga mini-mentor namin kahit paano. Masayang-masaya ka na makita mo sila. Like this praise and worship team, we've been praying for them. Yung fellowship namin sa inyo rito after the service, we're so proud of you and natutuwa kami that you are really doing good in the Lord. Nakakatuwa. Deep within us. Sa amin dalawa ni Jazz. So, kailangan natin sila pakainin. What are you going to feed? Feed them with the Word of God. That is the best and forever food that every believer should take as a food. And it should be the
parents, not the enemies, that should feed them with the Word of God. Kaya nga may discipleship because you are talking about the Word of God. Dapat yan ang unang pagkain. Maybe your friend is a baby in the Lord. Maybe your spouse is a baby in the Lord. Or office mate mo, babies in the Lord. Feed them. Huwag kayo maya. Remember, kung ikinakaya nyo ang Panginoon, mas lalong siya. Baka, pag dumating na siya, sabihin, Lord, I'm excited. Lord, I have the best gown. I'm ready for the wedding, Lord. Kaso biglang nag-brown out. Wala ka naman palang oil and lang. Lord, sandali lang. Manghiram muna ako kay, ano pangalan mo? Tony. Pahiram Tony ng oil kasi naubusan ako. Sabi naman nyo, kulang pa yan sa akin. Di pwede yan. Buli ka dyan, daming bilihan dyan. Pumunta siya. But by the time she comes back, tapos na ang kasal. Sabi niya, Lord! Buksan mo muli ang pintuan. I want to enter. Lord! Eto na, ang dami ko nang dala. Kahit 24/7 pa tayong ikakasal. Ready ako, Lord. May boses na lumabas, sabi niya, Uy, Lord ka ng Lord. Hindi kita kilala. Hindi kita kilala. But my point is this. Wala bang naging ina o ama nung taong ito? Wala bang naging good Samaritano sa batang ito o sa ikakasal nito? So we need to feed the baby Christian with the Word of God. And that requires your time. That requires, devotion, meditation in the Lord kung anong sasabihin mo. Third, hindi ko alam kung pang third no, pang fourth. Ito pa. Imaginin mo, si Eva na matanda na sa mananampalataya, siya pa yung nagtitake note. Sa isang church na pinuntahan namin, 60, 70, 80, 90 years old. Sila yung nasa harapan. Grabe sila yung, kaya nabibless ako minsan mga gano'n na, nagtitake note oh. Pero mga bata ngayon talagang, alam na namin yan, Tony, nandito na yan. Nandito na yan. Halika nga rito sa harapan at ikaw magtuloy ng preaching. Bago na tayo. Pero ang pagbabago dapat magmumula sa mga magulang. Turuan natin sila. We must do our duty, our divine duty, to teach our children well. Teach them to fear the Lord. Ay sa akin yung mga estudyante ko, pagdating sa klase, sa discipleship, silang pinagtuturo ko. At ako ang nagtatanong lang. Kaya obligado silang mag-aral. At sinasabi ko sa every time you go to the church, you take note of the message. Tatanungin ko kayo kung anong mensahe. Sulat sila. Because the messages that you hear from the throne of the Word of God, pwede nyo yung ituro at pamuhay sa pang-araw-araw nyo. So you've got to feed the Word of God. Pang-apat, kailangan nyo po silang paliguan at palitan ng diapers araw-araw ang mga bata. Imaginin mo, tumanggap siya sa Panginoon, naging baby siya, may 2 taon na hindi pa naliligo. Ano sa palagay mo pag ang isang taon din naliligo? Jaho. Jaho, di ba pare? Baho niyan, hindi naliligo. Naligo ka na. O yun. Hindi mo hindi ka naligo ng isang buwan, siyempre, maamoy ka ni Pastor Rolly.
At imaginin mo, if the diapers have not been replaced. Again, the parents must be there. Dahil baby pa siya, teach him to take a bath. Teach him to what? As he grows, dapat alam niya kung paano tanggalin yung pampers niya. At later on, hindi na siya maglalagay ng pampers. What is the spiritual job of the parents? Ang baby, ang mga adult, yan ang prone to sinning. Sila yung nag-e-explore. Sila yung gusto nilang subukan ng lahat. Katulad nung anak ko, nung pumunta kami sa probinsya, napunta sa bukid. Takbo ng takbo. Yung pala, yung tinatakbo niya, tain na ng mga baboy. So pagbalik sa amin, ang baho na niya, what's this? What's this? Anong gagawin mo? Sabihin mo, that's good, that's good. Halika, maligo tayo. Minsan, o madalas, ang mga bata ay hindi pa nila laan lahat ang tama at mali at babaho sila sa paggawa ng mali. Imaginin mo yung bata, hinayaan mong kumain, yun pala yung dinadakot niya ay may halo ng dumi. Alam mo yung bata na mag-crawl, and anything he sees, he will take it and put it into his mouth. Ganon din. O kaya nag-roll-roll yan, katulad kaninang maga. Pagka, yung mga pusa ko, pag pinalabas ko, takbo sila. Tapos, ang ugali nila, pag takbo, uy, pupunta sa ano. Tapos, roll na ganun sa may mga alikabok, ganyan-ganyan. Ano ka ba naman, Pulning? Kinakarga ko yan eh. Ini-embrace ko yan. Kaya pinapalo ko. Kaya kanina, binasa ko yung towel ko, pinunasan ko siya para mabango. Oh. Ganon din tayo, mga disciples. Be sure we help them take themselves away from sinning. Teach them. Sila ang, kailangan nilang guide. Kailangan nila ng mentor. Kailangan nila ng teacher. Kailangan nila ng magre-rebuke sa kanila. Hahayaan mo ba? Kaya nga there is the disciple to absorb. Sometimes, kung kaya nyo, mga magulang. At yan naman ang instincts ng mga magulang. Be the diapers of your parents. Be the diapers of your children. Absorbin ninyo. Tanggalin ninyo ang diapers na yan. Dahil pag hindi nyo tinanggal, infectious yan. Yung mga germs. Lalong masisira ang buhay ng mga bata. So, dapat, yung diapers na yan, tulad ngayon, I'm so blessed, ano? Ganda na ng set up ng praise and worship nyo, the way you dress up yourself, ano? Galing. Replacing the diapers mean, i-mold nyo sila kung ano yung dapat na conduct o lakarin ng isang Kristiyano. Huwag nating pababayaan. Nakita mo ng mali! Anong gagawin mo, tatay, nanay? Nakita mong mali. Pababayaan mo lang. Tanggalin mo yung diaper, sabihin mo, mali yan. Mali yung ano. Matagal na yung diapers, di mo pinapalitan yung ugali, yung kanyang pananamit, yung kanyang pananalita. Change the diapers and regularly take a bath. Paliguan mo hanggang sa matuto siyang mamuhay ng tama. At panghuli, kailangan po natin ng yung bata, kailangan niya rin natin siyang masahiin. Massage. Ba't kailangan i-massage? Yung bata. There are two twin purposes of massaging the baby. One is, the child must grow physically strong. Kasi yung mga buto niyan, malalambot,
you have to massage them para maging physically healthy. The other spiritual message about massaging is you massage their spiritual life. Teach them. Teach them to pursue a holy life. Teach them to pursue a holy life. And a holy life will mean healthy mind, healthy heart, and healthy body. Kaya ikaw, Rolly, mag-basketball kami. Hindi nagbabasketball yan. Dati, lakas niyan, Eva. Kung makagwardya yan, may paniko pa eh. So, we need to massage. But who will massage? The disciples, the parents. So, I'm done with the new babies. Maybe next time around, I'll talk about the adult Christians. Next time around, I'll talk about the parents or disciples. Pero, ang hamon dito, mga kapatid, and I will be calling Jazz, sana, you being the sub-shepherds of the Lord, kilala nyo dapat ang mga tupa ninyo. Alam nyo kung sinong bagong panganak. Alam nyo kung sino ang adult. At alam nyo kung talagang kayo rin ay parents na hindi pa. It's not yet too late. But I'm telling you, the Lord is coming soon. The new converts, the adults, and the disciples must grow so fast so that you can get more souls added to the church. Kailangan po natin yun. Sister Jazz? Amen. Naririnig niyo po ako? Magandang umaga po sa lahat. So, ang gagawin ko lang po ngayon ay pag-pray kayo at i-share ko lang yung experiences namin tungkol sa discipleship at saka yung about knowing the Lord. Hindi ko alam kung nakwento ko na sa inyo ito, pero nakwento ko to sa isang church. Totoo po itong nangyari. May nag-invite sa amin. Kasi birthday niya. So, nag-invite kami. In-invite kami. Pumunta kami sa bahay niya. 3rd floor yung bahay niya. Sabi niya, ate, pasok. Pasok. So, si attorney, umakyat sa bahay. Pero yung 1st floor, andun yung mga gamit nilang iba, tapos yung parking nila. Sa 2nd floor, pag-akyat ko, andito yung church nila. Pagtingin ko sa church nila, merong Sacred Heart na nakaupo na santo. Merong insenso. May manok sa ibabaw. May rosary. Tapos may Bible. Nasyak ako. Sabi ko, wala, parang mga Pilipino masyadong sigurista. Gusto nila talaga sa heaven sila. Ganun po talaga ang Pilipino. Pero kung totoo tayong mananampalataya, alam na natin at siguradong sigurado tayo kung makakapunta nga tayo Amen. sa langit. Amen. Ngayon pa lang. Yes. Hindi ibig sabihin pumunta ka rito sa loob ng simbahan. Sigurado ka. Pero ang oportunidad ay ibinigay sa inyo ng mga pastora ninyo. Tinrain na kayo nila Ate Eva, nila Kuya Rolly, sila pastor. Ipinarinig na ito sa inyo. Sana wala na pong ganong kasigurista. Isa lang ang daan. Amen. Isa lang. Wala nang iba. So, yun yung unang gusto kong i-share. Pangalawa, bilang mananampalataya, hindi tayo natatapos bilang mga Kristiyano. Ang sabi ng Biblia, eto, i-search nyo na to. We have to work out our salvation with fear and trembling. Hanapin nyo po ito. Second part po ito ng isa sa mga epistles. Kaya ako hindi binibigay sa inyo para kayo rin mismo ang mag-search. Meron ding isang verse sa Biblia, hindi ko naman sasabihin ko anong chapter, pero nasa Ephesians 2, sabi, ang Lord namatay para sa atin. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan.
Pero tayo, we are God's workmanship created unto good works. So, Amen. ibig sabihin, pagkatapos nating ang kaligtasan ay libre, wala tayong bayad, walang kahit na anumang effort sa atin. Pero tayo ngayon, bilang mananampalataya, tayo ay dapat makakitaan kung sino si Kristo sa buhay natin. Amen. May pagbabago. May pagbabago. Sabihin mo sa katabi mo, may pagbabago, kuya, ate. Pag walang pagbabago, tanungin nyo, basahin nyo uli yung nasa taas na verses. Bibigay ko na sa inyo, nasa Ephesians 2 ito. Verse 10. Ephesians 2, 8 and 9, ito yung salvation natin. Ephesians 10, ito yung tayo ay gawa ng Diyos. We are God's workmanship created unto good works. Amen. So, kailangang maintindihan natin. Kaya, kung hindi pa natin naiintindihan, yung mga tatay natin, yung mga nanay natin sa spirito ay Amen. alam ito, Yes. tanungin natin, bakit ganito ang nangyayari sa akin? Bakit kailangan ko bang mag-undergo na ito? Paano ba ako makakaalis sa mga bisyo? Paano po ba ako lalago sa pananampalataya? Ito yung mga bagay na ang daming mga Kristiyano nalalaglag. So, una ang relasyon natin kay Kristo. Ang pangalawa, sabi nga kanina, paano natin maipapakita kung anong pagmamahal, anong klasing pagmamahal ang binigay ng Panginoon sa atin kung hindi natin madedemonstrate ito sa iba. So, paano natin ito madedemonstrate? Yung mga babies sa church natin, yung mga in-invite natin, kamusta sila? Tayo na diniscipler ng mga disciples natin, asang level na tayo? Pwede naman tayong, kumbaga, anong tawag doon? Pa-evaluate sa Lord. Anong level na po ba ako, Lord? At kung ayaw niyo po bang magpa-discipler? Pwede rin naman po kayong lumapit sa inyong mga discipler. Ate, ano po ba ito? May ganito po akong sitwasyon. Paano po ba ito ma-overcome? Kaya nga tayo may nanay at tatay kasi nauna sila sa atin. Yung nanay at tatay natin, nung maliit ako, di ko sila maintindihan. Galit na galit ako pag sinabi maghugas ng pinggan at labahan yung basahan. Hate na hate ko maglaba ng basahan. Pero nung naging nanay ako, naintindihan ko. So, kailangan ganun din tayo spiritually. Kung wala pa kayong mga diretsong discipler, I believe kausapin nyo sila pastor at pastora, sila Kuya Rolin, sila Ate Eva. Kausapin nyo sila. Gusto ko pong magpa-disciple. Gusto ko pong maging discipler din. Gusto kong umangat ang antas ng Amen. pagkakakilala ko sa Panginoon. Tuturuan niya kayo. Ano ba ang quiet time? Ano ba yung prayer time? Ano ba yung baptism? Ano ba ang working with the Holy Spirit? Living with the Holy Spirit. Living by the Holy Spirit. And living when the Holy Spirit is upon us. Mga kapatid, kayo yung magdidesisyon sa buhay nyo. Ngayon pa lang, so, kinuwento na nga ni attorney yung ugali ng baby. Susunod ugali ng disciple. Susunod ugali at trabaho ng discipler. Huwag nating butasin ang silya ng church. Magiging dinosaur lang tayo sa loob ng simbahan. Kasi kung tayo ay mga disciples at discipler na,
pag merong evangelism at shinera ng gospel, eager din kayong turuan sila kasi gusto ninyong makasama sila sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Gusto nyo rin magkaroon sila ng wedding dress. Amen. Amen. Kontento ba kayo na believer sila pero wala silang wedding dress? O katulad ng 10 virgins, yung 5 na iwan? Sa 5 nakapasok. Di ba masakit para sa inyo na yung 5 na iwan? At yung mga sikreto na ito ay itinuturo ng Diyos. Meron kaming study about the parable of the sower and the seed. Yung mga verses na ito, inexplain ng Lord kung para kang yung explanation dun sa parable ng seed. Pero take note, ang Lord, itinuro niya ito para sa kanyang mga disciples. Yes. So the secret of the kingdom of God ay nasa mga disipulo nila. Hindi Amen. lang dun sa 12. Pag binasa nyo, hindi lang si 12, kundi dun sa mga sumusunod. Mga kapatid, tayo po ba ay disciples ng Panginoon? Gising po tayo. Sabi nga ni attorney, kukonti ang panahon. Baka isang open ng eyes natin, nandiyan na ang Lord. Hindi pa tayo sigurado. China-challenge ko ang bawat isa. Mag-spend time kayo. Lumapit kayo sa mga disciples ninyo. Seryosohin natin ang ating pananampalataya. Amen. Amen. So, isa pa. Kung totoo nga ba tayong disciples, nakikita nyo ba ang puso ng inyong pastor at pastoras? Ng inyong mga leaders? Pinag-pray nyo ba si pastor? Umiyak ba kayo na, Lord, tulungan mo si pastor. Amen. Buhay ka nun, ngayon kaya mong pagalingin si pastor. Hindi lang si pastor, yung mga kapatid natin, yung mga may problema, may sakit. Alam nyo gaano ka-effective yung discipleship? Meron kaming dinidiscipler. Alam nyo ba na hindi ko siya disciple talaga. Inampun ko siya kasi namatay yung kanyang discipler. Alam mo, grabe yung mga problema niya. Wala siyang trabaho dahil nang nakilala niya ang Panginoon, humiwalay siya dun sa kalibiin niya. Wala siyang trabaho, and yet na-rape yung anak niya. May anak pa siya, nasabihan na, ikaw nanay, 8 taon ka na lang. Imagine mo, para sabihin yun sa iyo ng isa sa mga anak mo. Ano pa? Meron pa siyang mga, di ko na elaborate, pero ganon ang kanyang sitwasyon. Meron namang 2 bata, youth, dahil nga sila ay nakakilala sa Panginoon. Nung Father's Day, ginirit niya yung father nila. Ang sabi ng tatay niya, lumayas ka dito, di kita anak. Yung isa naman, sayang lang naman ang pinapaaral ko sa iyo, wala kang kwenta, umattend ka lang sa church. Kung wala silang mga discipler, saan sila tatakbo? Hindi pa nito kaya. Hindi pa kaya ng mga bata. Mga babies pa lang sila. Kaya kung anumang stages kayo, lapit kayo. So, kailangan na marami ang mga ma-disciple at mag-grow as disciples. Kasi Amen. marami ang wounded sa buong mundo. Kahit mga Kristiyano, wounded sila. Wounded. Parang sundalo. Diba? Yung mga sundalo, maraming sundalo ng Panginoon, ang wounded kapwa Kristiyano. Kailangan natin silang tulungan. Tayong lahat po ay tumayo. Let's all stand. Pray. Hallelujah, Lord Jesus. Yes. We praise you, Lord. Salamat sa pagbibigay ng pangunawa sa mensahe mo, Panginoon, Thank you, Jesus. tungkol sa puso mo
ang ninanais mo na ang pagmamahal mo ay maibigay, mai-share namin sa mga na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Thank you, And Jesus. even more sa mga anak mo na wounded, Panginoong Jesus. Panginoon, patawad sa mga pagpapabaya Lord. namin, sa mga Have your babies mercy ng upon us. pananampalataya, Panginoon. Forgive us, Lahat O kami, Panginoon, ay Forgive us, accountable your dito, people, O God. Panginoon. But salamat, Panginoon, na kung kami ay lalapit sa iyo, ikaw po ay matapat na magpapatawad at iaayos ang bawat isa sa amin, Amen. Panginoong Hallelujah. Jesus. Lord, patawarin mo kami sa mga puso na wala kaming concern, kundi ang sarili lang namin. Patawad Forgive us, din, O God. Panginoon, na hindi ka namin inaipamumuhay sa buhay namin at hindi Forgive us. makita ang ilaw sa amin Yes. dahil kami ay hindi kailanman nakaalis sa mundong ito. Patawad, Panginoon. Lord, salamat na you are a God of so many chances, O Lord. At salamat sa oportunidad na ito ngayon, Panginoon. Narito kami, Panginoon. Yes. Narito ang bawat isa Yes, sa Lord. amin, Panginoon, Here ay are your nagdidesire, people, O God. Panginoon, na lalong Yes, lumago Lord. sa Challenge pananampalataya, Panginoon. Yes, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na magkaroon kami ng discipler kung wala pa, Panginoon. At kung kami ay may capability to be a discipler, Panginoon, let it be so. Dalin mo po kami sa mga anak mo, sa mga babies, sa mga disciples na gusto mong ilapit at turuan upang lumalim sa pananampalataya, Yes, Lord Panginoon. Lord, hindi kami makakontento na kami ay tagapakinig lamang, Yes, Panginoon. Lord. Hindi kami makukontento na kami ay tagasimba lamang, Yes, Panginoon. Hayaan mong mas malalim araw-araw In Jesus' ang name. pagkakakilala namin sa iyo at Amen. ang pagmamahal na ibinigay mo sa amin ay mai-share namin sa Yes, iba, Jesus. Panginoong Yes, Jesus. Lord. Lord, kitang-kita mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. Katagpuin mo po ang puso ng bawat isa, Jesus' Panginoon. Let them individually desire to be your discipler, O Lord God. Amen. Hayaan mo na magkaroon ng gusto ang puso nila na maging discipler, tagapagturo ng iyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, at nire-remember namin si Pastor Bebot, Panginoon. Yes, Lord, we remember him and we agree as a church, O Lord. Lord, this man, ikaw po ang In nagpadala Jesus' sa kanya sa Heal him, O simbahang ito, Remove Panginoon. every sickness. Ikaw na nagsimula Yes, ng Lord, mabuting there's sickness. gawain sa buhay niya. Remove- 10 sa simbahan remove na that ito, allergies, O Panginoon. God. Ikaw ang Remove that tatapos sickness, O nito, God. Panginoon. Restore Father, right his now body. we agree, O Lord God. Yes. Let the healing In power Jesus- of our in Lord Jesus' Jesus name. Christ, who Yes, died on the Lord. cross, In flow Jesus' name. from head to toe In sa Jesus' katawan ni Pastor Bebot, Jesus' Panginoon. Lord, In anumang Jesus' allergies, anumang meron sa Yes, balat Lord. niya, Panginoon, o sa sugar Let your niya, healing Panginoon, power ikaw po ang be upon magpagaling him nito, all throughout his Panginoong body. Jesus. Lord, In any Jesus' spoken word against him, O Lord In God, we Jesus' cancel name. it in the name of Jesus. Yes, Any word that has been spoken to his generation, let In it be Jesus' cancelled name we by pray. the blood of the We Lamb cut it that in was the name of Jesus. slain on the cross. Hallelujah. And anything that he has spoken against his family, si In Pastor, Jesus' kung name. meron pang siyang sama ng We loob, cut it or in the any name of spoken Jesus. words na nakasira, Yes, Panginoon, Lord. nung Yes, bago Lord. pa lang niya ikaw nakilala, Yes, Panginoon, Lord. let it be cancelled as Deliver him, well. O God. And you remind to Deliver him, him. O Lord God, Take na him away, ikaw Lord. na nasa amin ang kakompletuhan ng buhay namin. We Hallelujah. are complete in you, O Lord. Amen. Body, soul, and spirit, O Lord Hallelujah. God. We claim for that healing. And even as he goes Amen. to the doctor this afternoon,
O Lord God, be it an instant healing, be it a healing through a doctor, or whatever kind of healing, O Lord, bigyan mo ng katalinuhan ang doktor na magtitingin sa kanya, Panginoong Yesus. But we claim, O Lord, full healing, O Lord God, that He Amen. may be able to serve you fully, O Lord God. Amen. Ikaw na tumawag sa kanya ay matapat na magpapagaling sa kanya, Panginoong Yesus. Thank you, Jesus, at kami pong lahat ay nag-a-agree sa panalangin ito. Lord, sa mga may sakit pa rin po sa iba, sa miyembro ng aming pamilya, Panginoon, hipuin mo po ang Yes. bawat isa, Panginoong Yesus. Extend to them, Lord, wala pong People distansya mula dito hanggang saan man sila, Panginoon. Dahil ang Diyos namin ay buhay, ang Diyos namin ay makapangyarihan, Amen. Panginoon. Father, we even thank you for the blessings of our hands, O Lord. Salamat sa mga trabaho, salamat sa mga negosyo, Panginoon. Ikaw po ang magpala sa bawat isa according to your riches in heaven, O Lord Amen. God. Gamitin mo ang kanilang lakas sa pagtatrabaho, sa Yes. pagninegosyo, Panginoon, upang mapalawak pa ang kaharian mo sa lugar na ito, Amen. Panginoon. Yung mga walang trabaho, Panginoon, dalhin mo po sila, Panginoon, sa mga employers, Panginoon, kung saan sila ay pagpapalain, Panginoon. Kausapin mo po ang mga employers and even the businessman, we pray, O Lord, increase their customers, O In Lord. Jesus' name. Increase, Lord, Jesus' increase their wisdom In Jesus' on name. how to manage their businesses, O Lord. Even the professionals, O Lord, increase their wisdom as they manage their profession dito sa mundong ito, Panginoon. Mahirap mamuhay sa mundong ito dahil kakaiba ang standard. Pero ang mga professionals mo, Panginoon, ay kaya na they will live above this world, O Lord, at ang Yes, pagpapala ay mula sa iyo, Panginoong Yesus. Maraming salamat, Panginoon, and even all the blessings, O Lord God. Ikaw na nagbigay, Panginoon, kailanman, Panginoon, ibinibigay mo ang best sa bawat isa. Amen. Ngayon pa lang, pinasasalamatan namin. Salamat, Ama, sa pagpapalang walang hanggan. Salamat, Ama, sa pagpapala at pagmamahal na ibinigay mo. Salamat, Panginoong Kristo, sa pagsunod mo. Hayaan mong kami ay matulad sa pagsunod mo sa Ama. At salamat, Banal na Espiritu, kailanman ikaw ay nandyan upang kami ay i-comfort, upang kami ay turuan, upang kami ay i-convict sa mga bagay-bagay na hindi Amen. naaayon at ayaw mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. All these things we pray in the mighty name of Jesus. Everybody Amen. say amen. 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 Amen.